aking mga kaibigan. Sa aming pag-uwi po, kaming mga kapatid mo, ay naway makauwi po kami na maayos sa aming bahay. At kung ano man pong problema dumarating sa amin, Panginoon, iiwas niyo po kami sa pahamak. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin sa araw-araw, Ama. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Gerald, taga Olongo pa po. Nagpapasalamat po ako at napakabuti ng Panginoon at binigyan ulit ako ng pagkakataon na makapasyal dito. Hindi ko na, ngayong Kapaskuhan kasi sa atin is wala tayong ibang inanghad kung hindi ang regalo. Pero itong pagpunta natin dito sa Dambana is isa ng napakalaking regalo sa buhay natin na nangyari sa atin. Kaya napakaganda ng paksa po natin ngayon na paano maging isang pastol at maging mabuti sa iyong kapwa. So, ako po ay isang instructor po ako ng Zumba at Aerodance sa Olonga po. So, lahat po ng mga tao is nag-exercise sila sa araw-araw ng ginagawa nila. Yung mga mahilig sa exercise. Pero hindi lahat ng nag-exercise is nandun yung pagtingin nila sa Panginoon at pagtingalaan nila sa Panginoon. Kahit anong exercise mo, kung ang pananampalataya mo is wala sa Diyos Ama, is wala din mangyayari sa iyo. So, nung Miyerkules, pumunta ako sa bayan ng Bataan. So, nagturo ako noon ng 3 bayan. So, nagpapasalamat ako sa Diyos Ama. Simula umaga, tanghali, at gabi, nagtuturo ako. Pero hindi ako nakakaramdam ng pagod. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos Ama na binigyan niya ako ng napakagandang talento at pinabahagi. At hindi lang yon, hindi ako nawawalan ng pag-asa na i-share sa kanila ang salita ng Diyos Ama. Na huwag silang mawalan ng pag-asa, na patuloy silang lumaban sa lahat ng problemang dumarating sa buhay nila. At hindi ako magsasawang mag-akay at nagpapasalamat ako sa 2 kaibigan ko na binigyan nila ako ng, pinagkatiwalaan na nila ako na makapunta sila dito sa Dambana. At hindi lang yon, mga kapatid. Sa lahat ng pinupuntahan kong bayan, 3 bayan ang pinupuntahan ko sa Bataan. Magkakaibang bayan yan. So, imahe ng ating Diyos Ama, ang aking idinidikit sa lahat na tinuturuan kong mga gym. Na gusto ko na tuwing ididikit ko siya is nandun ang sentro natin sa Diyos Ama. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos Ama na patuloy niya akong ginagabayan sa aking pakikibaka sa araw-araw. Kaya mga kapatid, kung ano man ang nararamdaman natin, sabihin nga natin sa mga katabi natin na mahal tayo ng Panginoon. Gagaling kayo. Yan, salamat. Purihin natin ang Panginoon. Kaya ako talaga, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, dati pong malabo ang mata ko. Sobrang labo po ng mata ko. 550 po ang mata ko sa kanan ko at ang kabila ko is 250. Dahil po nung Oktubre, nagawi po ako sa lugar na ito. Ito po ay dumaan lang po sa aking panaginip. Kaya walang imposible sa Panginoon. Kahit anong problema na dumating sa buhay natin is huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dati, matatakotin ako. Nervyoso ako dati. Pero ngayon, nawala lahat ng takot ko simula nung makarating ako dito. Kaya nagpapasalamat po ako. Hindi ko po ina-expect na magkaroon po ako ng chance ng pagkakataon na makapagsalita po dito. Na talagang hindi ako magsasawa na ipagmalaki ang Diyos Amang buhay. At sa katayuan din po, sa katauhan ni Apo Conching, na isang instrumento, nagpapasalamat po ako
na lahat ng tao na kung ano man ang dumating sa buhay na problema natin is huwag tayong mawawala ng pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya maraming salamat po. At sa mga pupuntaan ko pang lugar, is hindi po ako magsasawang umakay ng mga taong nawawalan ng pag-asa. Kaya maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po kapatid sa maganda mong binahagi. Patuloy mo ang pagiging isang mabuting pastor sa kapwa mo. Purihin natin ang Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin ang ating Mami Betsy ko. Salamat po. Medyo mahirap po yung tema niya, kasi pagpapatotoo na to pagpapatunay na ikaw ba ay mabuting pastol. Baka ang alam ko sa sarili ko mabuti na akong pastol, pero sa Diyos pala ay hindi pa. Kaya medyo mahirap po na bilang pagkatao, magpatunay ka na ikaw ay isang mabuting pastol. Subalit, ang lahat ng nakakilala sa Panginoon ay, katulad ng lagi kong sinasabi, nagsusumikap naman tayo na maging isang mabuting pastol. Bago po ako dumako sa aking pagbabahagi, gusto ko lamang pong hiramin yung larawan. Nakakagalak ang aking kapatid sapagkat ano man ang kanyang ginagawa, sinisituit niya na ang kanyang ginagawa ay nakaugnay sa Panginoon. Ito po ang ating Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama. Ito po yung divine mercy, pero hindi po katulad ng imahe ng divine mercy na nandito sa ating harapan ng dambana. Yun po, yung image ni divine mercy na nagpakita kay Sister Faustina. Kilala niyo po ba si Sister Faustina? Opo, siya po ngayon ay isa ng santa. Nagpakilala po sa kanya ang divine mercy. Ang divine mercy po ay Panginoong Hesukristo din po. Baka akala niyo po ibang Diyos yun. Hindi po. Diyos, anak pa din siya. Ang ating Panginoong Hesukristo, kaya lamang ay iba ang kanyang katawagan. Marami pong katawagan sa ating Panginoong Hesukristo. Yung pong Lord of Pardon, Jesus Christ din yan. Yung pong nakapako sa krus, Jesus Christ din yan. Yung sanggol, si Santo Niño, Jesus Christ din yan. Iba-iba lang po ang katawagan, pero lahat ay tumutukoy. Maaring itanong nyo po bakit magkaiba? Bakit magkaiba? Yung divine mercy na hawak-hawak ko, sa divine mercy na nagpakita kay Sister Faustina, wala po tayong magagawa kung magkaiba man ang maging larawan. Subalit parehong may sinag. Amen? Parehong may sinag. Iyon po, ang divine mercy na nagpakita kay Sister Faustina, siguro po sa kanyang balintataw. Sa kanyang balintataw. Nung pumikit siya, iyon yung kanyang nakita. Nagaganap po ba sa inyo yon? Na pagka pumikit kayo, meron kayong nakikitang something related sa ating Panginoon. Katulad po ng ibang nakarating dito. Ba't po sila nakarating dito? Sa kanilang paghiga, sa kanilang pagpikit ng mata, nakita daw po nila ang isang babae na nakaputi at hinanap po nila yung babae na yon at yung po pala ay walang iba kundi ang mahal na Apo Kunching. Marami pong nakarating ditong ganun ng istorya na nakita po ang mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng kanilang balintataw o sa pamamagitan ng panaginip at itinuturo sa kanilang banal na espiritu kung saan makikita yung dambana na ito kung saan nanduroon ang ating mahal na Apo Kunching. So isang napakaklarong indikasyon na ang dambanang ito, ang taong kinalugdan niya, ang mahal na Apo Kunching ay nakaugnay sa ating Diyos Ama at Diyos Anak. Ngayon, balik ako. Ano po yung pagkakaiba? May napansin kayo? Yung verse, yung nagpakita kay Sister Faustina at itong nagpakita sa ating mahal na Apo Kunching. Nakita niyo pagkakaiba? Ito po ang kamay na kaganon. Ayon sa pagkapakita kay Sister Faustina. Subalit, ang divine mercy nagpakita sa ating mahal na Apo Kunching, ang dalawang kamay ay nakasalikop sa kanyang puso. At sa kanyang puso ay nagraradiate yung liwanag na yan na kulay pula to, no? At saka yung
kulay puti. Yung puyatang pula, kung hindi pa ako nagkakamali, ay nagsisignify doon sa kamahal-mahalang dugo na nagmumula sa ating Panginoon na ginagamit niya upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At ngayon po, sa ating mga karamdaman. Yun lang po ang gusto kong ipaliwanag. So wag po kayong maligaw ng kaisipan na ibang divine mercy na nagpakita kay Sister Faustina at iba. Hindi po magkaiba. The same lang po yun. This is none other than the Lord Jesus Christ na nagpakita lamang sa ibang kaanyuan sa dalawang taong ginamit ng Espiritong Banal. Intindihan nyo na po. Baka po kasi may magtanong sa inyo bakit ganun yung divine mercy nyo? Bakit yung nakikita ko kay Sister Faustina ay kakaiba? Madali lang pong ipaliwanag. Ito ang pagkapakita ng divine mercy sa ating mahal na Apo Kunching at iyon ang pagkapakita ng divine mercy kay Sister Faustina. Subalit isa lang, ang nagpakita kay Sister Faustina at kay Apo Kunching ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat po. Ano yung tema? Okay, paano ang pagiging mabuting pastol? Alam niyo po, wala po kayong kamalayan. Mula't mula pa ay nagiging isang pastol na kayo. Unti-unti na kayong nakakatugon sa panawagan sa inyo ng Ama. Paano ko po nasabing ito? Taas nga po ang kamay ng may mga anak. Very good. Halos lahat ay may mga anak. Liban dun sa iba na hindi ko alam, baka matandang binata or hindi capable na magkaanak, kaya hindi nataas ang kanilang mga kamay. Subalit karamihan ay may mga anak. Mga kapatid kong minamahal, ang paggulang ninyo ay isang bukasyon na mula sa Panginoon. Tatlo po kasi yung bukasyon na mula sa ating Panginoon. Ano yung unang bukasyon? Bukasyon ng pagpapare o pagmamadre. Isa po iyang bukasyon. Pangalawa, bukasyon ng pagiging single. Yung tinatawag na single blessedness. Kaya wag po kayong malulumbay kung kayo walang asawa, kung kayo matandang dalaga o matandang binata. Wag po kayong malulungkot sapagkat ang bukasyong ibinigay sa ng Panginoon ay kaparis lamang ng iba pang bukasyon. So yung pangalawang bukasyon, uulitin ko, yung tinatawag na single blessedness. Yung pagiging single sa pamumuhay, walang asawa, walang anak. At yung pangatlong bukasyon ay yung pagkakaroon, pagiging ama o pagiging ina ng tahanan. Bilang ina or ama ng tahanan, sapagkat ito ay isang bukasyon, ang ine-expect po ng Panginoon sa atin ay maging mabuting pastol tayo ng ating mga anak. Ngayon, madali namang ma-evaluate Patid, kung ikaw ba ay isang mabuting pastol ng iyong mga anak, paano makikilala ang iyong pagiging isang mabuting pastol ng iyong mga anak? Paano? Nay, may mga anak kayo? Sa palagay niyo mabuting pastol kayo? Speaking of your children, makikita po kasi ang indikasyon makikita sa mga anak Sa paanong paraan, ma'am? May takot po sa Panginoon. Kaya ano nangyayari? Pag tumawag ka sa Panginoon sa mga anak mo para maging mabuting pastol sila? May sumusunod po sila sa, yung takot po silang gumawa ng mga kasalanan dahil may takot po sila sa Panginoon. Okay, very good. Very good. Sumusunod sila sa magulang. Sumusunod sila sa magulang. Isang indikasyon na ang ikaw ay nagiging mabuting pastol sa iyong mga anak. Okay po. Sasabihin niyo siguro, naku si Tita Beth, nakakatakot mag-siena na lumalapit, nagtatanong, alam niyo po, isa po yan sa strategy. Strategy po yan upang patunayan ng ama na ang kanyang mga anak ay nakikinig sapagkat nakaka-relate. Okay po? Opo. Bilang pagsunod po, obligasyon po ng isang mag-asawa na kung sakaling sila ay magkaroon na ng bunga, magkaanak, yung po na sinumpaan nung ikinakasal ng magiging anak, ay hutukin nila at ipakilala ang kung paano ang pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po ay sa pamamagitan ng pag-orasyon, pagdadasal kumbaga,
dahil iyon po ang mga turo nung una na tungkulin ng bawat mag-asawa na ang kanilang mga supling ay matutuhang magmahal at tumawag sa ating Ama. So kung ang mga anak nyo po ay nailapit ninyo sa Panginoon, congratulations, mabuti kang pastol. Sapagkat kung malapit sa Panginoon ang anak ninyo, makikita yan sa kanilang mga gawa, salita at pag-uugali. Okay po, makikita po yon, may reflection. May reflection po sa magandang ugali ng inyong magiging supling ang dinevelop ninyo sa mga anak ninyo na magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon. Yan po ba'y nagagampanan ninyo, mga nanay, mga tatay, na ang mga anak ninyo ay nailalapit ninyo sa Panginoon? Pag po kasi, ito po ay karanasan ko, pag po kasi ang mga anak natin ay naimulat natin sa pagkilala sa ating Panginoon, ang Diyos na po ang gagabay sa kanila. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya, wag po tayong magtaka. Bakit itong mga anak niya, mahirap lang naman sila, bakit yung mga anak niya ay successful ang pamumuhay? Wag po kayong magtaka. Merong pinuhunan yung magulang niya. Kaya yung mga anak niya ay nahutok at nagkaroon ng magandang kinabukasan. Ano ang puhunan ng magulang? Yung mailapit ang kanilang mga anak sa Panginoon. Meron po tayong kasabihan na, the family that prays together stays together. Napakaganda po nitong maging makaugalian ng isang magulang na nung pong araw natatandaan ko pag tumunog yung kampana, pagdating ng 6:00 ng hapon, wala na po makikitang tao o bata sa labas. Nasaan sila? Nasa loob na ng tahanan at sama-samang nananalangin ang pamilya. Ngayon po ba'y nagaganap pa to? Kaya po siguro maraming walang hiya ngayon. Ano po? Sorry po. Opo, ala na po yung ganun. Kung maibabalik lang po na talagang, paano po lahat abala Yung nanay abala, yung tatay abala, yung mga anak abala, pero mga kapatid, hindi po excuse sa Panginoon yan para patunayan mo na ikaw ay isang mabuting pastol. Kaya mga magulang, isang napakalaking challenge po ito sa inyo, na ang mga anak ninyo ay mapastulan ninyo ng tama upang makilala ang Panginoon, at pagkakilala nila ang Panginoon, siya na po ang bahala sa inyong mga anak. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya naririnig ko po ito sa aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ang isang bulag ay hindi maaaring mag-akay ng kapwa bulag. So dapat yung nag-aakay, malinaw ang mata. Para yung kanyang tatahakin, sigurado, paano kung madilim yung mata? Paano kung bulag yung mata? Makakapag-akay ba siya? So hambing po sa pananampalataya, kung bulag kayo sa pananampalataya, kung malabo ang inyong mata sa pananampalataya, hindi po kayo makakapag-akay. Hindi po kayo magiging isang mabuting pastol. Alam niyo po, hindi ko po alam kung ito ay sadyang kalooban ng Panginoon para sa akin. Sapagkat ako, nung ako'y maging ganapang kaisipan, ang naging trabaho ko na mag-akay. Kasi po, bilang isang namumuno ng paaralan, kailangan yung mga pinamumunuan mo, maakay mo ng tama. Amen po ba? Kasi pag hindi, saan sila pupunta? Baka puro kamalian ang puntahan nila. Kaya ako po, lagi po ako naka-attach kay God. Lagi po ako nagpipray sa Holy Spirit na sa pasimula ng araw, gabayan niya ako para yung mga taong kasama ko ay magabayan ko. At paano po nalaman na, although merong ayaw, merong gumugusto, pero salamat sa Ama, dahil may mga komento ako naririnig sa kanila na, Ma'am, nung iwanan po ninyo kami, pakiramdam po namin na wala na kami sa tamang direksyon. So, iyon ay isang magandang indikasyon na kahit papano, nakakapag-akay ka pala. Amen? Nang ako po'y maging guro, siyempre mahirap ko pong sabihin na ako'y naging mabuting pastol sa aking mga estudyante. Ngayon ko lamang din po, unti-unting nakikita na ako'y may halaga sa kanila. Sapagkat kung minsan, meron akong message matatanggap,
Madam, maraming salamat po dahil po sa inyo, nakilala po namin ng Panginoon na hindi pala kami dapat panghinaan ng kalooban sapagkat may Diyos na buhay pala na may nakasubaybay. Iyan po ay isa din sa mga indikasyon na kahit papano nakapag-akay ka. At nang ako po yung magkaanak, sa ngayon po, nagme-message din po sa akin yung mga anak ko kung minsan na nagiging sentimental ang bawat isa na pinagpapahalagahan nila ang pagiging ina ko sapagkat naturuan ko din daw sila na makatunton kahit kaunti sa maliwanag at sa matuwid na landas. Kaya mami, pinapanalangin namin na sana ikaw ay bigyan pa ng Panginoon ng mahabang buhay upang patuloy mo kaming magabayan. Alam niyo po, sorry to say, mayroon pong mga magulang na ibang magpastol sa anak eh. Paano ko po nasabing ito? Kasi ang pinapastolan lang nila yung mga anak na pinakikinabangan nila eh. Nakakalungkot. Yung anak na nagbibigay sa kanila ng sweldo, ang ganda nilang pastulan, ang ganda nilang paalalahanan. Subalit pagka ang anak ay walang silbi sa kanila bilang anak nila, hindi nila naibibigay yung ganap na pagkalinga at pagpapastol sa kanilang mga anak. Tama po ba ako o nagkakasala ako? Tama po, meron pong magulang na ganon. Sana po tayo mga nandirito walang ganon, kundi tayo pantay-pantay ang pagpapastol natin sa ating mga anak. Amen po ba? Ang dapat nga po sa magulang kung sino yung anak na wala siyang tulungan Amen po ba? Pero marami pong magulang na hindi ganun ang mentalidad. Kung sino lang po yung meron, siyang mabuting anak sa kanila. At pagka yung anak pasanin nila, walang kwenta sa kanila. Mga kapatid, bilang magulang, hindi po ito tanda ng pagiging mabuting pastol. Ang mabuting pastol, patas kung magpastol. Kaya nga po, ano po ang sinasabi? Ang mabuting pastol, kapag nawawala yung isa sa 100, iiwanan yung 99 at hahanapin yung isang naliligaw. Dapat po, ganun tayo. Na kung 5 yung anak natin, yung isa'y medyo naliligaw, mag-focus po tayo doon sa naliligaw para hindi po magkaroon ng tatak na tayo bilang pastol, bilang magulang ay mayroong favoritismo o favoritism. Sana po hindi tayo ganon. Alam niyo po, yan po, idol na idol ko po iyan. Sino po ba yun, yung may hawak na tupa? Jesus Christ din yun. Kaya lang ang tawag sa kanya, ang mabuting pastol, the good shepherd. Alam niyo po, ganyan po kasi ginawa niya sa akin Kaya, idol na idol ko po ang good shepherd Katulad po ng awit ni Tita Mir na kanina, inaamin ko naman po tupang ligaw ako. Bago po ako nakarating dito, aminado po ako na ako ay tupang ligaw. Bakit ako ligaw? Sapagkat ang pinagpahalagahan ko ay ang mga bagay na makamundo. Kung papaano ako aasenso sa buhay, kung papaano ko mapapalago ang aking kaalaman, ang aking talino sa mga bagay na makamundo. Kaya ang Panginoon bilang mabuting pastol, hindi ko siya ganap na nakikilala. Subalit ano po ang ginawa sa akin ng mabuting pastol? Pinagtiyagaan niya akong hanapin. Ang tagal niya akong hinanap. Hindi ako, nakikita niya ako, subalit ako ang ayaw sumunod sa kanya. Gumamit po siya ng strategy kung paano talaga ako susunod sa kanya na hindi ako, hindi ako aaray, hindi ako makakahindi. Ang ginawa pong kaparaanan ng mabuting pastol upang ako'y maakay niya, yung apo ko, pinagkasakit niya ng isang pinahintulutan magkasakit ng isang karamdaman na halos wala ng kagalingan. Yun po yung ginamit ng Panginoon upang ako ay maakay niya. Sapagkat batid po niya ang aking puso't kaisipan. Kung mga ibang problema, sabi siguro ni God, naku, yung babaeng to matigas. Kung ganyang problema lang ibibigay ko, hindi ko mapapasuko iyan. Subukan ko nga.
pinahintulutan, yung apo kong babae ang nagkaroon ng karamdaman. Nabalot ng sugat ang buong katawan. At sa pamamagitan ng apo kunching pinauwi sa Pilipinas, alam niyo po, ang pangako ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo kunching, pauwiin mo siya sa Pilipinas. Sa loob ng 9 na araw, gagaling siya. Hindi ako binigo ng Panginoon. Pinagaling ang apo ko sapagkat kaparaanan lamang niya iyon upang ako ay maakay sa banal na lugar na ito. Napakahusay. Talagang magaling strategy. Hindi ako makakatanggi. Kaya nang ako'y inakay niya, ako'y hinanap niya bilang pastol, ayan po. Ako kinupkup na niya. At ayaw na niyang ako'y mawalay pa sa kanya. Kaya po ako ay nagsusumakit at nagsusumikap na hindi na mawalay sa ating Panginoon sapagkat napagod siya sa kahahanap sa akin Napagod siya sa pagtutuwid sa akin nakakahiya naman na yung kapaguran niya gantihan ko pa ng hindi mainam. Kaya salamat sa Ama. Ayun po ako yung nanduroon. Ayaw ko na pong mawalay sa kanya. Ayaw ko po nung katulad nung nakatingin doon sa kabila. Nakita niyo ba yung nakaganon? Inakay na ng Panginoon, parang palinga-linga pa. Parang hindi pa siya determinado na sa Panginoon na nga ba ako. Sino sa inyo ang ganun? Na inakay na ng Panginoon pero diskumpiyado pa, palinga-linga ba, saan ba ako, doon ba ako, o dito ba ako? Dapat dito na tayo sa piling ng ating Panginoon. Yung isang nakaupo, tingnan niyo po yung facial expression nung nakaupong tupa. Ano po ang expression ng mukha niya? Parang malungkot, Ano kaya ikinalulungkot niya? Nalulungkot kaya siya dahil siya ay inakay ng Panginoon? O nalulungkot siya dahil, naku, kay God na ako, yung mga bagay na ginagawa ko, kailangan ko ng talikuran. Hindi na ako makakapagsabong. Hindi na ako makakapagtong-it. Hindi na ako pwedeng makipagchismisan. Kasi nandito na ako sa piling ng Panginoon, kailangan akong pumisa na sa Kanya. Kaya iyon po ay isang napakagandang refleksyon para sa atin. Nawa mga kapatid, ang tularan natin ay yung kalong-kalong ng Panginoon. Parang kaya sarapan, Para bang pagkalong-kalong ka ng Panginoon na ganun safe ka na. Na anak, kapatid, pumanatag ka. Italaga mo na ang iyong puso't kaisipan sa akin. Hinding-hindi na kita pawawalan. Hinding-hindi na kita pababayaan. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Sa oras na ito, basta makabubuti sa'yo, ibibigay ko sa'yo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya wag na po tayong mag-alinlangan. Tularan po natin ang ating The Good Shepherd. Na huwag tayong magsawa sa kahahanap ng mga taong maaakay natin katulad ng ginagawa ni kapatid. Kahit na pasumba-sumba siya, gymnastic siya, pero sa kanyang ginagampanan, sinisiguro niya na meron siyang naaakay. Kayo po, sa inyong pag-upo, pagpunta rito araw-araw, meron na bang nagiging magandang bunga? Nagiging mabuting pastol na rin ba kayo? Na yung asawa ninyo na dating hindi nagpupunta rito, dahil napastulan mo, ngayon nandirito na siya. Taas nga po ang kamay nung ganon, na yung asawa, kinokontra ka dati, punta ka ng punta doon sa apo kunching na yun. Hindi mo tuloy kami na ipagsasaing at na ipagluluto ng masarap na ulam. Ano bang napapala mo doon? Subalit nang dahil naging mabuting pastol ka, hindi lamang ikaw ngayon ang nandirito. Silang mag-asawa, tingnan ninyo, nandirito niya, pero nauna kayo. Talagang mabuting pastol kayo, sapagkat naakay nyo ang kabiyak ng puso nyo. Marami po dito, nawa po ay ganon. Meron din po na yung mga anak kontra. Naku, nanay, hindi mo na kami napakain ng masarap. Lagi na lang kang dilata. Tuwing darating kami, magbubukas kami ng sardinas kasi wala kang nilulutong pagkain, punta ka ng punta sa apo kunching na yan. Subalit ngayon, naakay ang anak, yung anak, member ng Kawan 12, uma-attend na ng vigil, naging mabuting pastol ka sa iyong mga anak. Kaya mga kapatid, ano man ang ginagampanan natin sa buhay natin, nanay ka ba, tatay ka ba, guro ka ba, o ano pa man ang ginagawa mo, dapat sa mga taong nakakahalubilo mo, maging mabuting pastol ka sa kanila. Subalit, may challenge. Dapat ang mabuting pastol maging isang mabuting halimbawa. Sapagkat hindi ka makakapag-akay kung ang nakikita sa iyo ay
kabaliktaran ng isang mabuting pastol. Kaya kailangan ng isang mabuting pastol maging mapaglini sa kanyang salita at gawa. Sapagkat kung hindi tayo makakapag-akay. Baka sabihin pa sa inyo, naku, look at the one talking. Ano ba siyang klase? Akala mo naman kay bait-bait niya, ganito rin naman pala siya. Sinong maaakay mo? Wala. Kaya ipakita natin sa salita at gawa upang tayo ay maging mabuting pastol ng iyong kapwa. Nakapag-akay ka na? Ala pa, naiinip na si God. Dapat makapag-akay na medyo matagal ka na rin dito. Dapat maparami natin yung ating mga kapatid na mabubuksan ng kaisipan. Sapagkat marami silang hiwagang mararamdaman. Ikaw ba, tumanggap ka na ng hiwaga? May gala ka na sa puso mo, hindi ka makatulog, dami mong problema, dami mong iniisip, hindi ka makakain, hindi ka makatulog, kaya dumami tigyawat mo dito. Pero ngayon, payapa na ang isip at kaisipan, kaya ang susunod na ine-expect ng Panginoon, kung paano kanya inakay, gagamitin ka din niya na makapag-akay ka ng iba. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. Napakaganda po. Amen po ba? Palakpakan po natin buhay na Diyos. Ang susunod ko pong tawagin sa dindagasunod. Lalapitan ko na lang po. Sadyang napakabuti ng Diyos. Ang tinalakay po dito kung paano ang maging mabuting pastol. Naging topic po namin sa sasakyan papunta rito. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kung hindi po ako nagkakamali, pang-apat ko na itong pagtayo dito. Sa tulong at gabay ng Panginoon, una, ang Divine Mercy. Nagpapasalamat ako dahil nakilala ko si Apo Kunching. Eto ngayon ako sa harap nyo na, hindi ko masasabing maganda, pero maganda na rin po. At doon po sa topic natin, kung paano maging pastol, ito po yung aking karanasan. Sa aking pong pagsusumikap, una, humihingi ako ng tulong sa ating Panginoon, gabayan ako ng banal na Espiritu, bigyan ako ng kaalaman upang ang aking ginagabayan at papastulan ay maisama ko sa paanan ng Panginoon. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Tunay po napakasarap mag-akay. Yung pong karanasan ko nung nakaraang linggo, may mga member po kami ng marriage encounter. Isa po ako sa napiling maging shepherd. Ang maging shepherd po, hindi ko po masasabing perfecto na ako dahil meron pa rin po akong kahinaan. Meron pa rin po akong pagkukulang. Pero nagsusumika po na maging perfecto sa tulong at gabay ng Panginoon. Minsan po kasi ang tao, hindi po mayaalis sa atin yung pag-aalinlangan na tuwiran at tahasan na hinahanap nila ng mukhaan sa isang shepherd ang Panginoon. Sabi ko, mga anak, sinisikap ng nanay na mailapit ko kayo sa Panginoon. Kailan ba tayo lalapit sa Panginoon kung tayo hindi na makarinig? Kung kailan hindi na tayo makakita? At kung kailan hindi na tayo makadama? Yung mga pinagdadaanan natin sakit, isang pamamaraan ng Panginoon niyan para tayo'y lubusang kumapit sa Kanya at lumapit. Higit sa lahat, magtiwala na may Diyos Ama, Anak at Espiritong buhay na sa ating gumagabay. Purihin ang Panginoon sa pamamagitan po ng pagharap namin iyon. Nanay, bakit nga ba ang lakas ng tawag ng makamundo? Bakit po anya sa sugalan nakakatagal ako ng 24 oras? Bakit po anya sa pagbabasa ng Biblia, bakit po nakakaantok? Sabi ko, mga anak, pagmulat ng ating mata, magpurit magpasalamat na tayo sa Panginoon sapagkat wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Kaya po, humihingi po ako ng panalangin sa inyo bilang, inaamin ko po, hindi po ako perfecto pero nagsusumikap. At meron po akong kukwento na
mula nang mapunta ako dito, noong November 7, hindi ko po makakalimutan kasi nagplano po kami noong anniversary. Hindi po kami nakarating dahil bumaha, nabaha po kami. Pero yung puso ko't kalooban ko, nandito. Pinapanood ko yung sa video ni Apo Kunching na kahit ako'y nasa Hagonoy, naririnig ko at nababasa ko sa Facebook yung mga mensahe ng Panginoon. Totoo po yung message na Apo Kunching na kapag ikaw ay isang bulag, hindi ka pwedeng mag-akay ng isa pang bulag. Kapwa kayo mabubulid sa lubak o sa bangin, pareho kayong mahuhulog. Kailangan po talaga isang maliwanag ang mata at isang hindi nakakakita. Iano po natin ito sa pananampalataya. Kung ikaw ang anak ng Diyos na nananampalataya at hindi ka nagtitiwala sa kalooban niya, ang pananampalataya mo ay patay. Ang pananampalataya na may kasamang gawa, doon ang pagpapala ng Diyos Ama. Kaya sinasabi ko sa kanila tuwing na kailangan manampalataya ka, sumunod ka, magtiwala ka, at ang Diyos ay lagi nating katabi sa ating buhay. Yun po yung aking nararanasan. At noong pong November 7, hindi ko po alam kung papaano ko sisimulan. Hindi naman po ako tulog, pero hindi naman ako gising. November 7 yun ang gabi. Si Apo, nakatayo ako sa isang lugar, si Apo nakaganyan. Sa dako pa roon sa kalayuan na yun, ang larawan po ng perang nga po. Sadyang kumikilos po ang Divine Mercy. Si Apo, nakatayo ako, nakatanaw ako sa malayo, nakayuko si Apo. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin ito? Tapos itong larawan na to, sa malayong lugar na yun, nakatayo ako. Matuling-matuling siya lumalapit sa akin, pero dito siya tumuloy. Dito siya tumuloy. Kaya sabi ko, Lord, ano po ang nais mo sa akin? Ituro mo po ang nararapat kong gawin. Ano po ang dapat kong gawin para ako makarating? Tinugon ng Panginoon ang aking panalangin. Ang mag-asawang kasama ko ngayon na humihingi ng awa at tulong sa poong may kapal, humihingi ng himala. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng Divine Mercy, sa katauhan ni Apo Kunching, ang aking kapatid na si Tito Romy, ay pagpapalain ng Panginoon na magagaling siya sa ngalan ni Jesus sa katauhan ni Apo Kunching. Ito po yung katugunan. Gustong-gusto kong makarating pero wala ako pong magawa. Kaninang umaga, tinawagan ako ni Mrs. Tita, punta na tayo sa Divine Mercy. Okay, Tita. Ready ako. Anumang oras ngayon. At ngayon pa lamang po, nagpupuri ako at nagpapasalamat. Nagagawa ka po ng himala. Kamukha ng ginawa mo sa akin na ako'y nakalulundag, nakakatakbo, nakakapagtrabaho ng muli sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay inaatasan ng Panginoon, wala pong mawawala kung tayo susunod. Wala pong mawawala. At ang isang blessing na tinanggap ko, nung sinabi ni Apo Kunching ng birthday ni Mama Mary, humiling na kayo at answered prayer kayo. Palakpakan natin, Panginoon. Sapagkat ang hiniling ko sa Panginoon, yung anak kong panganay ay isa anak. 11 taong gulang na ang kanilang anak. Ngayon po, magta3 buwang buntis ang aking anak. Kaya, kung tayo'y may hinihingi sa Panginoon, huwag lamang po tayong maiinip. Sapagkat may tamang panahon na ibibigay sa atin ng Panginoon yung ating hinihiling. At ito na ang tamang panahon, Tito Romy. Manalig lamang po tayo. Tayo gagaling. At ipagpatuloy po natin yung ating pagpapastol. Dahil sila man po ay isang shepherd ng marriage encounter. Ang class 25 ng Soromay. Kaya maraming salamat, Panginoon. Talaga pong
kumikilos at buhay na kumikilos ang Panginoon. Kaya maraming pong salamat at binigyan ako ng pagkakataon na muli makatayo dito. Sabi ko, sana makatayo ako doon. Sana makatayo ako doon para maipahayag ko yung kabutihan ng Panginoon. At maraming pong salamat dahil binigyan ng katuparan ng Panginoon para ipahayag ko ang pagiging Panginoon natin at sariling tagapagligtas. At sa pagiging tagapagpastol, hindi man ako katanggap-tanggap, hindi man ako karapat-dapat, nagsusumika po ako na ito'y mapatupad ng alinsunod sa kalooban dahil kailangan po tayong maging tagapag-akay ng ating mga kapwa-tao na naniligaw ng landas. Ang pangunahin ko po sa sandata ay humingi ng gabay sa ating Panginoon dahil kung wala sila, wala po akong magagawa. Maraming salamat po. Salamat po kapatid. Talaga pong buhay ang Diyos. Ano? Buhay po ba ang Diyos? Susunod ko po. Andiyan siya. Habang ating nga po ay dumudulog pa, tatawagin ko pa po yung isang kapatid natin, si Teacher May. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Talaga pong buhay na buhay ang ating Panginoon. Lumilingon na po ako, akala ko po luluwal na po ang ating mahal na Apo. Subalit kalooban po niya, ako po yung magpahayag at magbahagi pa sa inyo ng kanyang kadakilaan at kahiwagaan. Amen po ba? Amen po. Katulad po ni Mami Beth, aminado po siya na isa siyang tupang ligaw. Pangalawa po akong umaamin ngayong oras na ito. Buhay po ba ang Diyos? Nung dating buhay din po, isa po ako sa hinanap ng ating Panginoon kung paanong sa dating buhay po ay libang na libang sa kamunduhan, sa paghahanap buhay, na wala pong, may oras po para sa Diyos, subalit hindi po siya ganong kalalim. Subalit po ng pahintulutan ng ating Panginoon na ako ay tawagin na niya sa pamamagitan po ng karamdaman, na kung saan ay hindi ko po nakamta ng kagalingan sa mga ospital na pinanggalingan at mga manggagamot po na napuntahan. Nang unang tungtong ko po sa damba ng banal na ito, nadama ko na po ang pagpapastol ng ating Panginoon. Siya po, ang sabi nga po ni Nanay Mirna dun sa inawit niya kanina, habang tayo naliligaw pa rin, patuloy po tayong pinapastulan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat ang ating pong Panginoon ay napakabuti at mapagmahal. Pantay-pantay po, walang tinitingnan, wala pong mayaman, walang mahirap, walang bata, walang matanda, walang maganda, walang pangit. Pantay-pantay po tumingin ng ating Panginoon. Kaya nga po, nung oras po na yon ng aking pumapagnilayan habang ako pa'y tumutungo sa dakong ito, kung paanong hambing po sa ating Panginoon, ganyan po magpastol ang ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba? Amen po. Sapagkat po ng ating minamahal na Apo Conching, pantay din po tumingin. Kahit sino po ang dumatal na tawagan ng Panginoon sa dakong ito, walang mahirap, walang mayaman, walang bata, walang matanda. Amen po. Lahat po tayo ay pantay-pantay. Salamat po sa Panginoon, sapagkat nga po, isa po, bibilis ako naman dyan po ang mahal na po. Sapagkat nga po, ako ay napili niya bilang isa sa kanyang pinagtiwalaan at hinirang po na maging isang pastol din naman po. Bilang isang guro, yamang nga pong sa kabutihan ng Diyos ay hindi man po nagtuturo na, sapagkat ibang posisyon na po ang kanya. Nilagay po niya ako sa iba sapagkat meron nga pong pinagaganap sa bawat araw sa aming paaralan na kung paano nung dating buhay po, hindi ganun ang pagpapastol ko sa mga bata. Ano po? Basta maituro yung academics po, yung pong karunungang panlupa lamang po, subalit wala doon. Ang una ang dapat ibahagi at ituro sa mga bata ay ang kabutihan at ipakilala ang ating Diyos na buhay na ating pong pinaglilingkuran. Amen po ba?
Salamat po sa Ama, papuri sa Kanya, sapagkat napakasarap po palang mag-akay. Nung una po, nung dating buhay ko po, na habang naririto po ako noon, pinagninilayan ko parang mahirap po nung una, nung simula po na mag-akay, sapagkat ang tao po hindi pare-pareho, hindi po bukas. Kung ano po yung sinasabi mo, merong hindi naniniwala, may naniniwala po agad. Merong pong may negative comments pa po pero napakasarap po kung paano pinagpakilala po sa akin ng Panginoon, kung paano ko po siyang kinilala, lumalim po ang aming pagkakakilala, at hambing po sa magkabiyak ng puso na nagkakilala na, di ba po pinagmamalaki natin siya sa iba? Gayon din po ang Panginoon. Nung nakilala na po natin siya, dapat po ay ipakilala na po natin siya sa iba at ipamahagi po natin ang kanyang kabutihan. Amen po ba? Ganyan po ang naganap sa amin kung paano po ang pagsusumikap po na maipakilala ang Panginoon, na maakay po ang mga bata, mga guro, mga magulang, at nawa po marami pa. Sa bilang isang mabuting pastol, sabi nga po ni Mami Beth, dapat pantay-pantay. Gayon din po sa aming pong pag-aakay, hindi po dapat na may tinitingnan din po at may pinipiling mga bata o guro lamang nababahagi na ng kabutihan ng Diyos, kundi lahat po dapat ay pantay-pantay, at sabi nga po, maging mabuting halimbawa na isang mabuting pastol upang nga po ang liwanag na tinanggap ay maibahagi po sa ating mga kapatid na minamahal. Yun lamang po, nandiyan na pong mahal na Apo. Maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid. Salamat po sa lahat na nagbahagi at umawit. Inanyaan na po ang lahat tumayo pang dasalin natin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon.